So here we go mga idol. This is JM from JM Hoopcast Channel. Halika na pag-usapan natin ang mga dahilan or kung ano yung mga reason kung paano tinalo ng Togetex ang Ginebra sa Game 7 na kung saan halos kakatapos lamang. Okay? So, quick recap mga idol. Nanalo ang Togetex sa 87-83 sa overtime na naging dahilan upang masungkit nila ang PBA Commissioner Cup na trophy sa serye na 4-3. Okay? So, dito mga idol, pag-usapan natin is yung na-maintain nila yung defense o yung mahigpit na depensa mga idol na ipinamalas ng Togetex ang matibay na depensa sa buong serye mga idol na kung saan nakikita natin na pagdating sa second half mga idol na sobrang galing ng Togetex kapag nag-a-adjust. Okay? Na isa to sa naging susi upang pigilan ang opensa ng Ginebra. Gaya na sabi ko kung napanood nyo yung last live ko na ang topic is kung yung prediction ko sa Game 7. 'Di ba? Na ito yung mga naging critical or mga naging crucial na sandali ng laro ng Togetex na ayon kay Coach Chot Reyes na ang sabi niya nga mga idol na there's no secret to our game. It's really our defense. I thought our defense really won us the game tonight. Okay, so yun doon pa lang mga idol, ma-appreciate mo si Coach Chot Reyes kung paano niya i-motivate yung mga player niya na sila Kubuntin, Aurin, Nambatak, Pogoy, RHJ, Kelly Williams, and si JP Eram. Okay, pangalawa mga idol is yung pagkapanalo nila, okay, sa rebound mga idol. Nakita naman natin mga idol na kung gaano sila kagaling o kadeterminado na manalo na sa bawat tira ng Ginebra mga idol talagang gang rebound sila and crush yung board. Okay? So dito mga idol sa pamamagitan ng pagsisipag nila sa pagkuha ng rebounds, nabawasan ng Togetex ang second chance points ng Ginebra at nagkaroon sila ng mas maraming opportunity sa offense. Okay? So dito tayo sa pangatlo, yung mga clutch performance ni Ray Nambatak na itong si Nambatak ay nagpakita ng kahangahangan laro sa buong serye. Gaya nga ng sabi ko sa mga nakapanood ng live ko mga idol, na since game 1 to game 7, ang pwedeng magpa-champion sa both teams na to is yung consistency ng bench unit or yung step up ng second unit nila. Okay? Na talagang walang kaduda-duda na siya ang papangaralan na finals MVP na yung contribution niya sa points, sa rebound, sa assist at syempre yung mga steals niya, 'di ba? Hindi lang naman siya yung offense guy, talagang in terms of defense nandiyan si Ray Nambatak. Okay? Pangapat mga idol is yung pagiging effective ng yung close-out game mga idol na sa mga huling bahagi ng laro na lalo na doon sa overtime mga idol is na-maintain ng Togetex ang kanilang composure na kahit sabihin natin na halos home court ng Ginebra sa daming fans ng Ginebra, okay? Na kahit papano is na-maintain nila yung composure nila na na-execute pa rin nila yung mga plays na maayos na nambigay sa kanila ng kalamangan or nagbigay sa kanila ng kalamangan sa pagtatapos ng laban. Okay? So, dito mga idol, tingnan natin kung ano yung mga na-provide ng mga player. Itong si RHJ ay nanguna para sa TNT na may 25 points, 12 rebounds gamit ang kanyang lakas laban sa depensa ng Ginebra. Dito naman kay Ray Nambatak, okay, na nag-ambag ng 22 points, 4 assists, and nagbigay ng mahalagang contribution sa opensa ng Togetex na ang kanyang clutch plays ay tumulong upang mapanatili ang kalamangan ng koponan sa mga critical or crucial game or crucial minute. Okay? Especially ito
player of the game para sa akin na si Glenn Cobuntin, na kung saan nagbigay ng 14 points kabilang ang dalawang mahalagang 3-pointers sa ika-4 na quarter at isang crucial drive sa overtime na nagdagdag ng sigla or energy dito sa Token Tex. Okay? And especially dito kay Calvin Oftana. Okay, dito kay Calvin Oftana na talagang nag-struggle siya from first, second, third quarter until 8 minutes noon. And then siya ang nag-umpisa ng momentum ng Token Tex na yung libreng tira niya ng 3 points. Okay? So, bagamat na naging tahimik siya mga idol, talagang gaya nga na sabi ko, yung clutch performance niya sa overtime as well, sa pamamagitan ng pagkuha ng offensive rebound at pag-shoot ng layup sa natirang 6.3 na seconds na nakita natin na broken play na yon mga idol, na kahit papano ginawa niya yung hustle niya para makuha pa rin yung bola and nakapag-create siya ng 2 points. Okay? So, yun mga idol, para sa akin is yung naging balance ng scoring nila. Bukod kina RHJ ng Batak, nag-ambag din itong sila Cobuntin at Oftana, even though na walang nabigay na production si RR Pugoy and JP Eram and Kelly Williams, pero in terms of defense, yung presence nila is nandun mga idol. Okay? Again, quick recap tayo mga idol. Ang mga dahilan ng panalo ng Token Tex is yung matatag na depensa nila na napigilan ng Token Tex ang opensa ng Ginebra sa crucial minutes. Pangalawa, yung pagdo-dominate sa rebounds mga idol, na napigilan yung mga second chance points ng Ginebra. And yung pangatlo, the clutch performance of Reynam Batak na tatawagin natin ngayon na Finals MVP, na nakapag-ambag ng 22 points at clutch plays. And then again, etong balance scoring na malaking ambag mula kala RHJ, okay, na nakatulong si Glenn Cobuntin at Calvin Oftana na nagselyo ng panalo sa overtime. Okay, so para sa akin, kudos to Ginebra and kudos to Token Tex. Yung mapunta lang sa overtime na ganung kaganda yung laban. Para sa mga nanonood, okay, parehas kayong panalo. Okay, na talagang yung pinaka-highlights dito mga idol, na pagdating ng overtime, sinimulan ng Token Tex ang isang 6-0 run na nagbigay ng kalamangan habang pinanatili ang mahigpit na depensa upang pigilan ang Ginebra at masungkit ang kampyonato. Okay? So again, mga idol, this is JM from JM Hoopcast Channel. Salute and God bless mga idol. JM Hoopcast, ready ka na ba? Basketball analysis, walang kalabuan. Bawat laro, bawat galaw, tinitingnan ang tama. Pagdating sa basketball, JM ang may alam na. Tip-off na game on, sino ang magpapakita? Dribble, crossover, pasok sa paint, mas mabilis pa sa hangin. Pick and roll, defense nakafocus. Pero JM Hoopcast, tinitingnan na ng bawat process. JM Hoopcast, game insight sa lahat ng plays. Bawat galaw, bawat strategy, kitang-kita sa mga ways. Fast break, transition offense, triple threat. Bawat detail, ibibigay, walang labis, walang kulang, perfect. Offense versus defense, sino ang may edge? Half court set, sino ang mag-lead? Basta JM Hoopcast, di pwedeng magsinungaling. Bawat move, tinitingnan, bawat pass, tinitigbang. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Palam ka kasulad sa insight.